changing seasons of my life. I give out the chance, Lord, I know you're working to fulfill your plan. All I know, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All I know, you led me through the things that you do will make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose and my simple heart will sing. All I know, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All I know, you let me through the things that you do will make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Amen. Pwede mahawakan. Thank you. Patong ko lang. Patong ko lang. Papa. So, Sabbath. Happy New Year! Nagaan. Maligayang bagong taon. Tama po ba? Prosperous New Year. Masaganang bagong taon. Amen. Masagana. Ano ang gusto ng Diyos na maging masagana sa atin ngayong bagong taon? Pananampalataya. Titingnan natin ang kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi sa awit, all along, your love has been guiding me. Kung mabubuksan natin ang mga talata, nandang hawak niya yung phone. Unang talata sa Biblia, sabi sa atin, sa unang kapitulo ng Genesis, ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Nilikha niya ang tao, babae at lalaki na kawangis ng Diyos. So, in the image of God. So, yung itsura mo, yung itsura ko, yan ang ginawa ng Diyos na image niya, itsura niya. Pero hindi lang po sa physical na itsura. Ang Diyos, dahil kasi, ang Diyos di naman nakikita sa physical. So ano yung image ng Diyos na hindi nakikita? Yan ang nilikha sa iyo, yan din yung nilikha sa akin. Yan ang dahilan kung bakit ang tunay na kagandahan ayon sa wangis ng Diyos, hindi yung panlabas na anyo natin na nakakapagsalamin, nakakapagdamit, nakakapagsombrero, nakakapagpantalon, nakakapagsapatos. Lahat ng yan ay panglabas. Pero yung wangis ng Diyos na nasa bawat isa sa atin na kanyang likhain, dahil ang Diyos ay hindi nakikita, yung wangis na yan ay yung hindi rin nakikita. So kung meron ang Diyos gustong sumagana o lumago ngayong taon, ay yung kanyang wangis na ibinigay sa atin. Yung kanyang karakter. Hindi ito nakikita sa labas, pero ito ay nakikita sa ating pagkatao, sa ating loob. Ngayon, ano ba ang ating pagkatao? Dahil sa ating pananampalataya. So tayong lahat ay sumasampalataya sa Diyos. Amen?
kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos, ang Diyos ang naninirahan sa ating puso. Pero, alam nyo ba, na kung tayo rin ay sumasampalataya sa aral ng sanlibutan, galing sa kaaway ng Diyos, ang demonyo, ang demonyo nagkakaroon ng pagkakataon na manirahan sa ating puso kung tayo rin ay sumasampalataya sa kanyang salita. Kaya tayo ay nakakapagpasya kung sino ang ating patitirahin sa ating puso. Ang Diyos o ang kanyang kaaway na demonyo. Kung ang ating papakinggan ay ang salita ng Diyos, sinong maninirahan sa ating puso? Ang Diyos. Kung ang ating papakinggan ay ang aral ng kadiliman galing sa demonyo, sinong maninirahan sa ating puso? Okay, sa araw-araw, ngayong 2026, dapat nating malaman, merong mabuti at masama na naglalaban para manirahan sa ating puso at maghari sa ating buhay. Ngayon, ang magandang balita, si Jesus ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo para ibigay niya ang kanyang buhay. Ibuhos niya ang kanyang dugo, dala ang kanyang kapangyarihan para ang sasampalataya sa kanya magkakaroon ng buhay galing sa Diyos. Amen? At ang buhay na yan ay nag-aalis ng lahat ng kadiliman meron dito sa mundo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Magkaroon po tayo ng paglalarawan o pagkakaiba ng ibinubulong ng kaaway at ng ibinubulong ng salita o inihahatid ng salita ng Diyos. Kapag ako ay nakinig sa salita ng Diyos, ano mangyayari sa akin? Ako ba ay magiging paunawain o ako'y magiging magalitin? Pagka ang salita ng Diyos ang aking tinatanggap sa aking puso, pinipili. Ako ba ay magiging magagalitin o maunawain? Unawain. Okay. Pag ako'y maunawain, ang naninirahan sa aking puso ay ang Diyos. Kapag ang Diyos ang naninirahan sa aking puso, yun din ang kabaligtaran. Ako ay magiging maunawain. Ngayon, kung ako ay magagalitin, ako ay bugnutin, sinong naninirahan sa aking puso? Ang Diyos o yung kaaway? Away. Okay, ang kaaway. Kapag ang pinili ko ay yung ibinubulong ng kaaway, para ako ay magalit, ako ay magagalit, siya ang naninirahan sa aking puso. So ano ang dapat managana? Ang salita ng Diyos o salita ng kaaway ng Diyos? Okay, isang bagay na dapat managana ngayong bagong taon, 2026, hilingin natin sa Diyos, ang managana ay ang salita ng Diyos. Ano ang ginagawa ng salita ng Diyos? Ito ba ay nagpapalago ng ating pananampalataya o nagpapahina ng ating pananampalataya? Okay, ang salita ng Diyos magpapalago ng ating pananampalataya. Kapag ang salita ng Diyos ang nagpalago ng ating pananampalataya, ang ating pananampalataya ay magiging malakas o mahina? Okay, magiging malakas. Dalangin natin ang lumago sa taong 2026 ay ang pananampalataya galing sa Diyos na tayo ay maging malakas dahilan sa kaloob ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng buhay. Ang salita ng kaaway ng Diyos nagpapalupaypay. So anong gusto nyo? Kayo ay magiging buhay, masigla, o lupaypay? O masigla sa bagong taon. Happy New Year, maging masigla. Kapag tayo ay dumadalo, tayo ay sumasamba sa Diyos, masigla tayo o lupaypay? Okay, tayo ay masigla. Puri ng Diyos, tayong lahat ay naririto. Yan ay kaloob ng Diyos. Ang tinanggap natin ay yung kanyang biyaya, yung kanyang salita na nagpapasigla sa atin, kaya tayo nakarating dito sa church. Dahilan sa salita ng Diyos na nagpasigla sa atin. Pero kung ang tinanggap natin ay yung salita ng kaaway, marami ka pang gagawin, mas mahalaga ito ang iyong unahin. Tapos hindi tayo nakadalo. Anong pinakinggan natin? Salita ng Diyos o salita ng kaaway ng Diyos? Salita ng kaaway. Ano tayo? Lumakas yung ating pananampalataya o nanghina? Okay, nanghina. So ilalangin natin ngayong taon, sa halip na manghina ang ating pananampalataya,
Ang ating pananampalataya ay lumago na maging malakas. Prosperous New Year. Ibig sabihin, kahit na ang karakter ng Diyos ay hindi nakikita, dahil ang Diyos ay hindi nakikita, yung likas niya na nasa atin, ang mga gawa natin ay magpapakita kung sino ang naninirahan sa atin at nananagana. Kung ang naninirahan sa atin ay ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, o ang naninirahan sa atin ay ang salita ng kaaway ng Diyos na nagpapahina ng ating pananampalataya. Kung pipiliin natin ang salita ng Diyos, Happy New Year! Ang ating pananampalataya ay lalago, maging matibay, at tayo ay hindi manlulupaypay. Amen? Ano ba ang sasagana bukod sa pananampalataya? Kapag ang salita ng Diyos ang ating pinakinggan, meron pa isang sasagana na matatag. Walang iba kundi ang pag-asa. Kung tayo ay merong pag-asa sa buhay na walang hanggan, kung tayo ay merong pag-asa na kahit na mahirap ang buhay, bukas merong magandang bukas pagtatagumpay. Ano ang salita na sumasagana sa atin? Salita ng Diyos na bumubuhay sa ating pag-asa o ang salita ng kaaway? Salita ng Diyos. Amen. So kapag ang salita ng Diyos ang ating pinakinggan, tinanggap sa araw-araw, ang ating pag-asa ay lalago. Lilinaw pati. Tayo ay umaasa at ang Diyos naman, hindi yan paasa. Hindi lang siya paasa tapos hindi naman mangyayari. Ganun ba ang Diyos? Hindi. Ang Diyos pag nangako, tinutupad niya o hindi? Tinutupad. Tinutupad. Nangako ang Diyos, ang Panginoon, sa pamagitan ng Panginoong Yesus, na siya ay paparoon sa langit, ihahanda tayo ng dakong kalalagyan. At kung siya ay makapaghanda ng dakong kalalagyan, siya ay babalik. Tutuparin niya ng Diyos o hindi? Tutuparin niya ng Diyos. At kung ang salita ng Diyos ang tatanggapin natin, ang ating pag-asa sa kanyang pagbabalik, katuparan ng kanyang pangako ay lalago at titibay. So, tumitibay ang pananampalataya, tumitibay ang pag-asa. Ano pa ang tumitibay? Kapag tayo ay tumanggap o tumatanggap ng salita ng Diyos. Sabi, merong tatlong bagay na nananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yan ang pinapalago ng Diyos dahil yan ay nananatili. Yan ay mga kayamanan na hindi nawawala kahit na anong mangyari sa paligid. So, pinapalago ng Diyos ang pag-ibig. Kung ang kanyang pag-ibig ang manirahan sa ating puso, anong mangyayari sa ating tahanan? Magiging masaya o malungkot? Siyempre, masaya. Amen. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay lumago sa ating puso, ang tahanan ay magiging masaya. Happy, happy home. When Jesus is in the family, happy, happy home. When Jesus is in the heart, si Jesus ang salita ng Diyos. Kapag siya ay nasa puso, masaya ang tahanan o malungkot? Masaya. So, ngayong 2026, idalangin natin na ang salita ng Diyos ay sumagana sa ating buhay. At tayo ay lumago sa pananampalataya, tayo ay lumago at magtumibay sa ating pag-asa, at tayo higit sa lahat ay lumago at magtumibay sa pag-ibig. At alam niyo ba, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay mayroong kakayanan upang yung walang buhay. Naalala niyo si Lazaro? Wala na siyang buhay. Nagsalita si Jesus, sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Ano nangyari? Doon nakalabas si Lazaro sa libingan. Kung ang ating pananampalataya, kung ang ating pag-asa at ang ating pag-ibig ay parang patay, gaya ni Lazaro, hindi lang nakabilanggo, nakalibing pa. Ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen? Kahit na ang ating pananampalataya ay patay na, ang ating pag-asa ay patay na rin, ang ating pag-ibig ay patay rin. Wala na tayong nadaramang pag-ibig sa isa't isa.
Kapag ka ang salita ng Diyos ay ating tinanggap, na tumatawag sa atin individually kung paano tinawag niya si Lazaro mula sa libingan, Lazaro, mabuhay ka. Kapag tinanggap natin ang salita ng Panginoon para sa atin, bubuhayin ng Diyos ang lahat ng patay na nasa atin. Kahit na kung patay ang ating pananampalataya, bubuhayin ang pananampalataya. Kung namatay ang ating pag-asa, bubuhayin ang ating pag-asa. At kung namamatay ang pag-ibig hindi namamatay. Yan ay nananatili pagkailanman. Kaya lang, kung ang pag-ibig ay hindi tunay, talagang namamatayan. Pero kahit na hindi tunay yung pag-ibig, kaya yan ay patay, sa pamagitan ng salita ng Diyos, papalitan yung hindi tunay. Ipapalit yung tunay na pag-ibig at ipapalit ang pag-ibig na hindi namamatay magpakailan pa man. Amen? Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit merong panawagan sa atin. Makinig sa salita ng Diyos. Believe in the Lord your God. Sumampalataya kayo sa Diyos. Believe His prophets. At saka sa kanyang mga propeta. Sa salita ng Diyos tayo makinig. May salita ang Diyos, may salita ang kaaway. Pero ang paniwalaan natin ay ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang nagpapalago ng pananampalataya, ang salita ng Diyos ang nagpapalago ng pag-asa, at ang salita ng Diyos ang nagpapalago ng pag-ibig. Meron po tayong pinag-aanyaya, keep the morning watch. Nabanggit ko na sa inyo yung sa gabi, merong 4 watch. Kaya merong 4th watch eh. Pag dumating ang gabi, ang first watch, alas 6 hanggang alas 9. First watch. Diba sabi, watch and pray. Para wag tayo mahulog sa tukso. Kung tayo ay namumuhay sa kadiliman, sa first watch, watch and pray, para wag tayo mahulog sa tukso. Pero lumalalim ang gabi, tumitindi ang tukso. Alas 9 hanggang sa alas 12, yan ang second watch. Yan ang midnight na tawag dito, watch, midnight watch. Alas 9 hanggang alas 12. Kaya pag alas 9 na, gising ka pa, hating gabi na, ikaw nagising ka pa rin. Kasi midnight na yon. Yung alas 9, midnight na yan. Midnight watch, alas 9 hanggang alas 10. Mas malalim ang gabi, mas matindi ang tukso. So, ang sabi, watch and pray. Para wag kang mahulog sa tukso. I-pray mo na alas 9 pa lang, tulog ka na. Amen? Para hindi ka na matukso. Kasi mas matindi na dyan ang tukso. At saka pagka ikaw ay puyat na, midnight na, wala ka na halos kakayanan para tumanggi kung meron aalok sa'yo na masama. Kaya sa ating gabi, nagaganap ang maraming matinding mga kasamaan na nagbubunga ng hindi maganda. So, idalangin natin, bago dumating ang ating gabi, alas 9 pa lang, hello, hi, mga bata dyan, alas 9 pa lang, nasa bahay na, tulog na, wala nang tukso, amen? Second watch pa lang yan, meron pang third watch, mas malalim pa ito. Ang third watch, alas 12 hanggang alas 3. O, ano meron sa alas 12 hanggang alas 3? Diyan nagaganap ang pinakamadilim na krimen. Kung alam niyo yung mga nagdadakaw, yung mga nangre-rape, diyan sila tumetsyempo. Sa pinakamadilim na oras na yan, diyan pati antok na yung tao. Di ba nakakagawa na sila? Kaya merong third watch. So, watch and pray that you fall not into temptation. Dumalangin. At idalangin natin, ang magpantay sa atin ay ang mga angels ng Diyos. Amen? Makakatulog tayo ng mahimbing kahit na gano'ng kapanganib ang nasa paligid. Kasi ang pangako ng Diyos, He will send His angels charge over you to protect you. So merong third watch. Ang tawag ng iba sa third watch, yan ay yung cockcrow watch. Yung tumitilaok na yung tandang, alas 12 hanggang alas 3. Yan yung tumilaok yung tandang noong pinagkadulutan ni Pedro si Kristo. Imagine, pati alagad, nahulog na siya sa tukso. Yan sa third watch. So, watch and pray para wag tayong mahulog sa tukso gaya ni Pedro.
Yan ang cockcrow watch. Ipinagkanulo niya ang Diyos 2 beses, narinig niya, bago niya narinig yung tilaok ng manok. Sabi ni Kristo, bago tumilaok ang manok, pagkakanulo mo na ako ng 2 beses. Di tama nga. So yan ang third watch. Ano yung fourth watch? Ang fourth watch, yan yung alas 3 hanggang alas 6. Yung magbubuka na ang liwayway, sabi, the darkest is when it's about to dawn. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay yung kapag ka malapit ng mag-umaga. At yan ang tinatawag na morning watch. At dahil dyan pinakamadilim, dyan natin pinakakailangan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay maghahatid sa atin ng liwanag. Alam niyo ba na ang salita ng Diyos ay si Jesus? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Alam niyo ba na yan ay si Jesus? Okay. So, pinakamadilimang gabi, pinakangkailangan natin si Jesus. And when we keep the morning watch, kapag iningatan natin yung morning watch, alas 3 hanggang alas 6, itinuon natin ang ating isip ka sa Panginoong Jesus kapag tayo ay nagising, nagulat. Siya na agad ang ating inisip, sa Kanya na agad tinuon ang ating sarili. Ang kadiliman ay papalitan ng liwanag na galing sa Diyos. Amen? Amen. Keep the morning watch. So kung iingatan natin ang morning watch, dadalangin natin na si Jesus ay maingatan sa ating puso. Mula first watch, second watch, third watch, hanggang fourth watch. Kaya kung iingatan natin si Jesus sa ating puso, siya yung morning watch. Gabi pa lang, si Heart, ihanda na natin yung awit na kailangan sa morning watch. Nakahanda na rin yung salita mula sa banal na kasulatan na i-meditate natin pagdating ng morning watch. Kaya mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9, minemeditate mo na yung salita ng Diyos hanggang ikaw ay matulog. Tulog ka na, napapanaginipan mo pa rin yung salita ng Diyos at kung paano ikaw ay iniingatan ng kanyang mga angels. At pagising mo, memorize mo na yung salita ng Diyos pagising sa umaga. At yan naman ang dadalhin mo sa iyong puso para manguna sa iyo buong maghapon. Kaya meron pagsabi sa atin na keep the morning watch. Samantalang gabi, tinatanggap natin ang liwanag ng salita ng Diyos para pagsikat ng araw sa maghapon, buong maghapon, ang papakinggan natin ay ang salita ng Diyos at hindi ang salita ng kaaway ng Diyos. At kung magkagayon ang ating buhay sa araw-araw ay magiging puno ng buhay na pananampalataya, lumalagong pag-asa at higit sa lahat, walang hanggang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Amen? Ito po ang gawin natin na New Year's resolution na ating maingatan ang morning watch. Mula sa first watch hanggang second, third, fourth watch sa umaga, meron na tayong morning watch na binemeditate para pagdating sa maghapon, ang banal na Espiritu ay nandiyan na sa ating puso at sa maghapon, siyang maghahari sa atin. Amen? Pagpalain ng Panginoon ang mensahe ito at happy and prosperous New Year to everyone. Amen.